Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Attorney Edward Chico, isang magaling abogado na nagpapaliwanag objectively sa nangyaring kaguluhan sa politika sa ating bansa. Itong topic niya is, would tax records indicate unexplained wealth of BP Sara? Kasi mayroong BIR box silyado, gustong pa-open ng mga kongresista, winarningan sila ng taga-BIR. You are violating the law pag i-open nyo yan. It's only the impeachment court that can order the opening of the BIR box containing the tax records, income tax returns of BP Sara. Sakaling ma-open yun, lalabas yung mga income tax returns. Would it explain or justify o makikita natin na may unexplained wealth si BP Sara basing on their silang mag-asawa tax records? Ito ngayon, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Edward Chico. Sabi ng prosecution, gusto nilang maipakita yung tax records ni Sara para ma-establish yung kanyang unexplained wealth. Pag-usapan natin to objectively, hindi to issue nung meron ba siyang unexplained or wala. Ang issue lang, will those tax records be enough? Ang sabi kasi ng prosecution, gusto nilang ipakita yung tinatawag na income disparity. Ano ibig sabihin? Kapag kada yung accumulated wealth ni Sara, which would consist of properties, investment, or money, would far exceed her reported or taxed earnings, sabi nila it indicates undeclared sources of income and therefore unexplained. Tinawin ko lang po, hindi yan automatic. Kasi pwedeng hindi niya lang dineclare, that's also a possibility dahil ayaw niyang magbayad ng buwis. Halimbawa, pwedeng sa negosyo ko, kumita ko ng 100 milyon, pero ang nireport ko sa BIR, 10 million lang. Ibig ba sabihin yung 90 million unexplained? Di ba hindi naman, kinita ko talaga sa negosyo yan eh. And if the BIR would find out, ang gagawin nila, i-assess ka uli para magbayad ka ng tamang buwis. So that's that possibility. Kaya pag tiniresent po yung tax records itself, it would not indicate unexplained wealth. Yes. Pangalawa, gusto din daw nilang ibangga yung tax records sa bank transactions at AMLC reports against the Vice President. Again, hindi rin siya conclusive. Kasi gusto daw nila pakita halimbawa na kung nag-deposit siya sa bangko ng sabihin mo na 100 milyon, tapos hindi yun magre-reflect sa tax record, ibig sabihin unexplained. Again, hindi rin siya automatic kasi maraming dahilan kung bakit ako nagdi-deposit ng pera. Pwedeng patago lang sa akin, hinawakan ko lang, I'm holding it in trust, dineposito ko. Pwede rin naman yung mga naipon ko nung araw pa. Pwede rin namang namana ko na cash, tapos dineposito ko sa bangko. So, yun po ang sandali paliwanag. Sandali kapag dineposito ko, income yun, hindi ba? So ano lang yung point ko? If the prosecution really would want to establish unexplained wealth, sa tingin ko, ito lang ang dapat nilang gawin. Number one, i-verify nila kung ano nga ba talaga yung accumulated na yaman niya. Halimbawa, sa mga properties, sabi mo, bahay ni Sara Duterte yan. Ang unang trabaho nila, ipakita nila paano niya naging bahay yan. May titulo ba nakapangalan sa kanya? Kung hindi naman nakapangalan sa kanya, gumamit siya ng dami, mag-present ka ng ebidensya na magpapakita na dami yun. So anyways, once nakuha mo na lahat ng accumulated wealth niya, ang titignan mo naman, hanapin mo yung ebidensya, yung mga possible sources of income niya. Bilang Vice President, bilang negosyante, kung meron man, o kung may kinita siya sa iba pang paraanan, may minana ba siya, hindi ba, among others. So ngayon, babanggain mo to. Kung mas malaki yung yaman niya kaysa doon sa possible sources of income, then unexplained yun. Ang trabaho naman ni Sara, the burden of evidence will shift on her to prove naman na hindi, may explain ko lahat yan. So anyway, ang point ko lang, kung ipipresent lang ng prosecution tax records or AMCLC reports or bank records lang, I doubt if that would show unexplained wealth. Baka masayang lang yun. Yun lang naman, objective lang to. Yan, agree ako niyan eh. It does not mean na pag maipakita mo yung tax records mo, magkakaroon ka na ng unexplained wealth. Kulang na kulang. Bank ano talaga, itong prosecution is more of, sa opinion ko lang ito,
more of itong trial na ito is para lang sirain ang kredibilidad ni BP Sara. Kasi alam nila na yung conviction votes, which is 16 or 15, o sabihin mo lang 14, ay imposibleng makaya nila. 13 senators lang ang posibleng boboto ng conviction. So saan sila kukuha ng iba? Wala. Kaya ang overall purpose nila sa impeachment trial, papatagalin nila ito. Nagsabi na si Senator Gatchalian, baka abot ito hanggang February next year. Then, botohan na. Resulta, acquitted pa rin si BP Sara. So ano ang purpose nila yung 7 months trial? They are hoping na sa tagal ng panahon na nagtra-trial, they are hoping na ma-influensyahan nila ang taong bayan para ma-project nila na si Sara is yan, magnanakaw, violente, ano pa. But I don't think that will work. The more natatagal ang trial, the more na maraming Pilipino ang magsisimpatya, magsusuporta kay BP Sara. Ang mga DDS ngayon, ilang percent? Nasa 34% according sa survey ng WR numero. Unchangeable na yan. Solid na yan, yung 34% na DDS. Kaya itong impeachment trial ni BP Sara, ang tinatarget na lang nito is mga neutral. Kasi ang mga dilawan, ang mga loyalist, solid na rin yan. Sa survey ng Pulse Asia is, WR number is 15% ang mga Marcos loyalist, 12% naman ang mga kakamping. So ang remaining 39%, yun ang tinatarget, yung neutral. So they're hoping na makukuha nila ang suporta ng neutral. But I don't think so. The more na magtagal ang impeachment trial, yung mga neutral na yon, marami sa tingin ko, mas lalong papabor kay BP Sara. Kaya itong impeachment trial na ito, for me, it's a win-win for Vice President Sara Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo og yero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya sa tagaan na mo og yero nga mga tanilbag lang. May ang kuan niya yang balay. Ang ilang atop nga mga silupin lang ug mga trapal ug mga tanilbag. So mo na gid ni ang ilang kahimtang tagaan na mo og yero. Ibutangan lang gani og mga kahoy ba ang inyong balay tungod sa ilang kahimtang ang ani lang, so tagaan naman sila giro para nga makatop sila. Karon niya pila na gyud ka tuig nga nagantos mo nga ani lang mga silupin lang gyud nga ang inyong atop. Tulo na ka tuig. So wala gyud mo sukadya nga nakagbalay gyud og giro. Wala gyud. So silupin ra gyud. So asa man sa dininiwaya gikuha nga silupin lang nga inyong gi atop? Sa talakag niya mong gikuha. Di sa dulan. Oh. Inyong gipampunit. Oh. So inyong gihimudan nga atop. So asa man karon niya imong asawa? Sa Ryan. Merayon, so ikaw lang sa dire. Oh. Pila na kabuok imong anak ya? Isa. Isa pa kabuok. So pila na daya imong edad? 27. 27 ka na. Mm. So mana ni ang ilang balay ni Kuya. Salamat sa Ginoo nga grasyan kog panalangin nga matagaan kog sin. Mm. Di na gyud ko maulanan. Oo. Kabalay na gyud kog sin.
Oo. Kalisod wala na gyud kapalit na mong sin. Mm, So, so salamat kayo sa pag hatag og sin sa ako. Gigrasyan de ko dili na madugay. salamat kayo.